Pansamantala po si incumbent Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ito pa naman dalawang ito, pareho kong kakilala at kaibigan Pero ano bang nangyayari? Hindi ho pansamantalang makakalabas ng bansa dahil nagpalabas na po ng hold departure order ang Sandigang Bayan sa kahilingan ng Office of the Ombudsman dahil ho sa mga kakarapin nilang kaso na plunder. Pakinggan ninyo itong balitang ito at report na ito. Yung 7th Division ngayong araw ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman para sa ex parte hearing ng isinampang request para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Pasado alas 10 ng umaga nagpulong ang Sandigan Bayan 7th Division na pinangungunahan ni Chairperson Loribel Lacap Pahimna. Ayon kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Field Investigation Bureau Director ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, flight risk at maaaring takasan ni Marcoleta ang mga pananagutang maaari nitong harapin. Ngayong pinaiimbestigahan na siya sa mga reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public officials. Ito anya ang naging pangunahing dahilan para hilingin sa Sandigan Bayan na patawan ng PHDO si Marcoleta na may kakayahang pampinansyal din anya ang lumabas ng bansa. Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025 kung saan siya ay naupo pang congressman. Pagdidiin ng Ombudsman, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap ni Marcoleta. Sa isang privilege speech naman kahapon sa Senado, sinabi ni Marcoleta na nais lamang siyang patahimikin sa pagsasalita tungkol sa flood control scandal at maging sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kanyang kaalyado. Ito, pakinggan natin si Marcoleta. Senador. Trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. So, ayan po yung sinasabi ni Marcoleta. Pero, si Ombudsman Remulla nagsalita rin po tungkol sa isang. Sabi niya, lahat ng ebidensya na nasa kanyang opisina galing mismo kay Marcoleta. Dahil daw sa kanyang pag-amin, sa kanyang mga pagsasalita, sa mga interview at yung kanyang isinumiti na sose sa COMELEC. Statement of contribution na hindi niya isinali yung 75 million. Na ang dahilan daw ay dahil yun ang pakiusap ng mga donor katulad ni Mike Defensor at yung dalawa pa. So dahil dyan, na-justify po, na-convince po ng Office of the Ombudsman ang Sandigang Bayan, 7th Division kung di ako kakamali, na mag-issue ng ng hold departure order. So, pansamantala, hindi pwedeng lumabas ng bansa ang senador, si Mike Defensor, at yung dalawang donor. Yan ho ang nangyari. At doon ho sa press conference 2 days ago na ginawa ni Boying Remulla, Ombudsman, sabi niya, hinog na ang ebidensya. Plunder, kasi lumabas nga po sa 75 o sa 50 million. For your information, dati ko na sinasabi, ulitin ko ulit, ang plunder law, 50 million pesos na sangkot umano sa korupsyon, plunder yon. Pasok sa plunder, non-bailable offense. Pag na-justify ng prosecutors, ng Ombudsman Sandigang Bayan, na meron talagang ebidensya, warrant of arrest, kulong, makukulong, tapos habang nagtatrial. Dahil 75, kaya pasok na pasok doon sa 50 million sa plunder law. Yan ang mabigat. Yun hong kaso at problema ni Marcoleta, walang kinalaman sa flood control. For your information, baka sabihin nyo, hinaharas si Marcoleta dahil sa flood control, dahil maingay yan. Sa flood control, hindi po flood control ang issue. Donation na tinanggap niya mula kay Mike Defensor at dalawa pang donor na pinangalanan na rin nung siya ay congressman pa lang ng 2025 bago tumakbong senador. So kaya korupsyon kasi siya ay congressman tumanggap ng ganong kalaking halaga. Ang problema ngayon, pati si Mike Defensor at yung dalawang negosyante kasama sa plunder.
Ang sabi ni Mike Defensor, abay hindi naman pera ng bayan yan Sariling pera namin yan, bakit plunder? So, bahala na ang korte niya kung paano. Korupsyon, pwede. Pero plunder, baka medyo malabo nga sa kanya. Pero si Marcoleta, Senator Marcoleta, yun ang mabigat. Korupsyon dahil kasi government siya. So sabi ni Marcoleta, haharapin daw niya ito. Ay di sige, dapat lang naman. Wala namang magagawa kundi harapin yan. Kaya lang, ulitin ko, pag naipile ang kaso, sabi ni Remulla, kasama sa hinug na ng mga ebidensyang hawak nila, ayon kay Marcoleta, kay Villanueva, kay Jingo Estrada. Sabi niya, 4 na incumbent senador, 4 yung kasalukuyang senador, o na hinug na yung dokumento at ebidensya. Meron pang +3, kaya 7 yan 7 ang target ng ombudsman under evaluation ng mga ebidensya sa flood control at korupsyon. Si Marcoleta hindi sa flood control issue, doon nga sa korupsyon. Yun po yung mangyari. Plus si Robin Padilla, magkakaroon ng problema sa obstruction of justice dahil sa kanyang pag-amin. Sabi ni Secretary Bida, siya yung umamin, kaya sa kanya rin manggagaling ang ebidensya na siya ay merong kinalaman sa pag-alis, pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong 2:30 ng madaling araw noong May 14. Ayun, inihatid sa Makati. Wow! Tapos meron pang 2 senador na sa ICC naman. Ano ba yan? Puro na lang senador. Nakakaya. Kung 7 yung for under investigation at kakaso ng ombudsman plus 2 ICC tapos 1 DOJ, 10 na pala yan. Robin Padilla may problema rin. Tapos 2 ICC. 2 senador na may problema sa ICC. Plus yung 7. 10 nga. Walang matitir halos. 24 lang senador. Kung 10 yung may problema sa batas. Pwede ang makulong dyan ilan? 7 plus 9. Lahat. Actually, yung obstruction of justice, problema rin yun Ay, nakakapanghina. Sila'y senador, inihalal ng bayan, pinagkakatiwalaan ng taong bayan, pero yan ang kanilang mga problema kinakaharap ngayon. Don't forget, hindi ko sinabing guilty sila. Sila ay aakusahan pa lang, inaakusahan pa lang, may due process na pagdadaanan, sila ay hindi pa guilty. Yun ang maliwanag. Pero, mangyayari sa kanila. Dahil ang ombudsman hindi natatakot sa kanila. Ang ombudsman hindi nila kayang pigilan. Dahil sabi ni Remulla, ebidensya ang magpapatunay at magbibigay ng katarungan, katotohanan. Wow! Only in the Philippines. Sa ibang bansa ba may senador na ganyan? Parang wala akong napalitaan. Dito sa atin, hindi isa. Baka umabot sa 10 ang may problema sa batas. Mambabatas. Di ba? Mambabatas sila. What happened to you? Please like, share, subscribe, and follow. Issue lang, opinion lang, walang personalan.